Ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral ng tinatawag na Reformed Piety. Ito ay tumutukoy sa katuruan ng Reformed tradition kung paano ang buhay ng kabanalan. Tayo nga ay kumikilalang sumusunod sa tradisyon ng Reformed tayo ay nagpapakilalang Reformed Baptist dahil nakita natin na ang Reformed tradition ay kinikilala natin na sila'y tapat sa kanilang pag-aaral ng banal na kasulatan at kanilang ihatid ang tunay na kahulugan ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. At kaya ngayon ay tinitingnan din natin ang tinatawag na Reformed Piety kung saan makita din natin kung ano ang naihatid din nila tungkol sa buhay kabanalan, hindi lang sa mga doktrina o theology. So, dahil nga ang topic ng ating series ay tungkol sa piety, tungkol ito sa kabanalan, so pupunta tayo sa doctrine na tinatawag na sanctification o tungkol sa pagpapabanal. At bilang review nga, nakita natin last week, yung tinuturo sa Reformed tradition na sanctification, ito ay also by grace alone o sola gratia. Ayon sa Westminster Shorter Catechism, ang sanctification ay the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. So mula dito sa statement na ito from the Shorter Catechism, ay hinahayag na ang pagpapabanal sa atin, ang gumagawa nun ay ang Diyos. At ito'y ginagawa niya from His free grace. Na ito ay biyaya niya sa atin at pinagkakaloob niya ito ng walang kondisyon. So, dahil siya ang kumikilos at siya ang gumagawa sa kanyang biyaya, meron tayong natutunan na sa lengguwahe ng Reformed ay may emphasis on dun sa mga tinatawag na means of grace. Kung ito ay ang pagpapabanal sa atin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, paano ibinabahagi sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya at gumagamit siya ng mga kaparaanan ng mga kasangkapan. At iyon ang tinatawag in history na the ordinary means of grace, yung mga pangkaraniwang kasangkapan ng Diyos para sa kanyang biyaya. At dahil nga sanctification is a work of God's free grace, we should submit to His gracious operation through His appointed means. So, ang mahalaga sa pag-aaral ng ordinary means of grace ay ito'y binabalik yung pag-unawa sa sanctification bilang pagkilos ng Diyos. Sabi ni Louis Berkhof sa kanyang discussion on sanctification, sa kanyang introduction, na yung kadalasan kasi ngayon, kapag pinag-uusapan ng theology or sanctification, ang gusto ay magsimula sa tao at kung ano ang kanyang gagawin. Ngayon, yung naging emphasis ng Reform ang kanilang pag-aaral, gusto nilang maunawaan dahil nga ang pagpapabanal sa atin ay gawa ng Diyos, paano ito ginagawa ng Diyos, paano siya kumikilos. At sinasabi, gumagamit siya ng kasangkapan, ang ginagawa niya ay yung natutunan natin last time, ang tinatawag na ordinary means of grace. What are the outward and ordinary means of whereby Christ communicates to us the benefits of redemption? At ang binigay na sagot, the outward and ordinary means whereby Christ communicates to us the benefits of redemption are His ordinances, especially the word, sacraments, and prayer, all which are made effectual to the elect for salvation. So yung binanggit dito ng mga kasangkapan ng Diyos para tayo ay pabanalin ay ang salita, ang mga tinatawag na sakramento at panalangin. At sa lesson na ito, ang ating pagtutuunan ng pansin ay yung una, salita. Paano ginagamit ng Diyos ang salita para tayo ay palaguin sa kabanalan? At ang magiging outline ko dito sa sanctification through the word, una ay kung paanong sa Reformed tradition, ang pinaka-kanyang kasangkapan ay ang salita. It is through the word principally and through preaching especially.
So ito ang makikita natin na sa emphasis sa Reformed tradition, ang sanctification ay through the word principally and through preaching especially. So anong ibig sabihin una na sa Reformed tradition, the word is the principal means. Ito yung sinasabi ni Herman Bavinck sa Reformed Dogmatics noong 1899, the first and most important means of grace is the Word of God. At yun din ang sinabi ni Berkhoff sa kanyang Systematic Theology noong 1938 na in opposition to the Church of Rome, it should be maintained that the principal means used by the Holy Spirit is the Word of God. At dito may binanggit siya na it is in opposition to the Church of Rome. Dahil sa Romano Katoliko, ang mas mahalagang kasangkapan ng Diyos para daw tayo ay pabanalin ay yung mga sakramento. So mas nauuna sa kanila yung kahalagahan ng tinatawag na mga sacraments at sa kanila mas marami yung kinikilala nilang sacraments kaysa sa nakikita natin sa Biblia na bilang ng mga sakramento. At meron dong confession, yung paglapit sa pari. Kapag ikaw ay nagkasala, pupunta ka sa pari para i-confess ang iyong sins. Bibigyan ka niya ng instructions kung ano ang iyong mga gagawin bilang pagsisisi dun sa kasalanan na iyon. So, maliban doon ay yung communion na sa atin din ay kinikilala nating sakramento, do meron tayong ibang pagkakaunawa. In any case, ang point ay in the Reformed tradition, nakikita na yung salita ang mas pangunahin kaysa doon sa sakramento. Dahil yung salita ng Diyos ay gumagana kahit walang sakramento. Pero yung sakramento, halimbawa yung tinapay at yung alak, kapag walang salita ay kahit kung makakita ka lang ng tinapay at alak sa restaurant, hindi yun gagana para ikaw ay mapabanal. Ito ay ang tinapay at yung alak ay nagiging kasangkapan lamang ng Diyos sa konteksto ng paggamit dito sa iglesia na at in obedience to keeping the ordinance of the Lord's Supper. So dahil kaya lang nagkaroon ng espesyal na ibig sabihin yung tinapay at yung alak ay dahil nagbigay ng pagtatalaga si Kristo na ito ang inyong gagawin para ito ay alalahanin siya. So yung kanyang salita, yung kanyang pagtatalaga, yun yung nagbibigay ng kahulugan doon. So, nauuna yung kahalagahan ng salita at maaaring gumana ang salita, maaaring magpabanal ang salita, maaaring magligtas ang salita kahit walang sakramento. Pero yun nga, yung sakramento ay gagana lamang kung siya'y kakabit sa salita. So, ang pangunahin ay yung salita at hindi yung mga sakramento. At dito sa Westminster Confession of Faith, kamali pa akong spelling, faith may H dapat, chapter 1, paragraph 6, sa Westminster Confession of Faith, ito rin ang yung pagpapahayag natin ng mga Baptist on the same chapter and the same paragraph. The whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is expressly set down in Scripture, or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture, unto which at any time nothing at any time is to be added, whether by new revelations of the Spirit or traditions of men. So yun daw, yung nais ng Diyos na ipahayag sa atin ay inilagay na sa banal na kasulatan. At yung may mga ibang bagay na kailangan mong i-deduce from Scripture, ang ginamit na salita sa Baptist Confession ay necessarily contained in Scripture, pero pareho lang ang gusto nilang sabihin. So, either expressly set down in Scripture or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture. So, ang sinasabi, lahat daw para sa ating kaluwalhatian, kaligtasan, pananampalataya at buong buhay ay makikita mo na sa banal na kasulatan. So, dahil doon, nothing at any time is to be added, whether by new revelations of the Spirit or traditions of men. So, hindi maaari na at some point ay maglalabas yung iglesia, yung papa o kahit sino, yung pastor, or may mag-claim na siya ay isang apostol, mag-claim na siya ay isang propeta or appointed son of God. Tapos sasabihin niya na meron tayong mga kailangang bagong gawain
para mamuhay sa kabanalan. Meron tayong mga kailangang bagong i-observe na mga tradisyon para tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Walang maaaring gumawa nun, at kung meron mang gumawa nun ay we can safely reject them kasi nga ay inilabas na ng Diyos, inihayag na ng Diyos ang kanyang mga hinihingi sa lahat ng tao. Merong verse na madalas ko nang i-quote dati sa Colossians chapter 2 verse 20 to 23 na nagpapahayag nitong katotohanan na ito na tayo nga ay dapat makontento na doon sa sinasabi lang sa atin sa banal na kasulatan. So dito sabi ni Paul, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why as if you were still alive in the world do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Doon sa kanyang sinabi na itong mga yung mga Colossians ay nagpapasako pa rin sila doon sa mga nagsasabi sa kanila, itong mga ganito, wag niyong hawakan, wag niyong tikman, wag niyo daw i-handle. So, itong mga ganitong klaseng regulation, sinasabi ni Paul ay meron daw silang itsura ng karunungan. They have the appearance of wisdom. Pero kahit ano pa man ang ito'y may mukhang tama, mukhang wise, mukhang religious, pero they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So yung mga dinadagdag na mga alituntunin na hindi naman iniutos ng Diyos mismo, hindi sa Kanya mismo nang galing, kapag merong mga dinadagdag na mga pamamaraan para tayo ay mapabanal, hindi daw yun gumagana. At ang sabi, no value in stopping the indulgence of the flesh, ibig sabihin, kahit ginagawa mo yan, ay patuloy ka pa rin sa indulgence of the flesh. So, kasi nga, hindi nagagawa nito na mapigilan ang iyong pagpapasasa sa laman. So, kahit na magpasakop ka dyan sa mga ganyang mga strict na severity to the body and the asceticism, lahat ng yan ay hindi pa rin nakakapigil sa iyong kasalanan. Ang isang mahalagang insight na kaya natin makikita na dapat ang salita ng Diyos ang ating kilingan para tayo ay mapabanal ay itong sinasabi ni Charles Hodge sa Systematic Theology. Dapat nating maunawaan na ang sanctification ay hindi lamang yung pagbabago ng ating kabutihan. So, sabi dito, nor is sanctification to be confounded with the effects of moral culture or discipline. It is very possible, by careful moral training, by keeping the young from all contaminating influences, to preserve them from much of the evil of the world. Such training is not to be undervalued. It cannot, however, change the nature. It cannot impart life. A faultless statue fashioned out of pure marble in all its beauty is far below a living man. So, kaya nasasabi natin na kailangan ang salita ng Diyos ang sundin, kailangan ng salita ng Diyos ang kumilos, ay dahil ang pagpapabanal, ang tunay na sanctification, ay hindi lamang yung pagbabago ng ating behavior. At maaaring mangyari na ang mga tao na walang alam sa Biblia, nakakaunawa ng moralidad mula sa filosofiya, dahil lang din sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa, marami naman talagang mga nagiging mabuting tao kahit walang Biblia, na matututo silang magsakripisyo, natututo silang gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa, at maaari nga din actually na nalalaman nila ito sa Biblia. Nalaman nila kung ano ang tamang gawin kasi narinig nila sa mga pangangaral sa Biblia na ito ang mga kailangang ginagawa ng taong mabuti. At maraming mga hindi mananampalataya na kumukuha ng maraming lesson, ng mga maraming pagtuturo tungkol sa kabutihan mula sa Biblia.
at kanilang ipinapamuhay din kasi nakita nila mukhang ito ay tama, mukhang ito ay kapakipakinabang, kahanga-hanga naman ang mga katuruan na ito. Pero dahil ang ginagawa pa rin lang nila ay moral reformation sa pamamagitan ng kanilang sariling pag-aaral, hindi yun ang tunay na pagpapabanal, hindi yun sanctification, hindi nababago yung puso. At yun nga ang dapat nating maunawaan, kaya salita ng Diyos ang dapat kumilos kasi kasi ang tunay na sanctification ay pagbabago ng puso at ang kailangan dito ay ang supernatural work of God at ito ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang salita. At makikita natin sa maraming mga talata kung paano ang salita ng Diyos ay may ibang kapangyarihan. Halimbawa, dito sa Genesis 2:7 ay makita natin na the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So dito binabanggit yung breath of life na nagbigay ng buhay doon sa lupa. Mula sa lupa, hiningahan ng Diyos ang lupa, ito'y naging tao. Ito ang kanyang paglabas ng kapangyarihan. So, yung kanyang hininga nagbigay ng buhay at itong sinabi ni Pablo tungkol sa banal na kasulatan, all scripture is breathed out by God. Sa ibang mas literal na pag-unawa ng mga salita, parang sinasabi, all scripture is God-breathed, na ito daw ay hininga ng Diyos, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, para sa lahat ng klase ng kabutihan na kailangan nating gawin, nandun na yun sa salita ng Diyos na siya nga ding hininga ng Diyos, kasama yung kapangyarihan at tulad na yung hininga ng Diyos ay nagbigay ng buhay sa walang buhay na lupa, ang taong patay sa kanyang kasalanan ay hinihinghan niya ng buhay sa pamamagitan ng kanyang salita na yun nga ay kanyang ihininga. So ito yung parang theological basis ng isang hymn na inaawit, Breathe on me, breath of God. Nagsimula ito noong 1878. Breathe on me, breath of God, fill me with life anew, that I may love the way you love and do what you would do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until my will is one with yours, to do and to endure. So dito ay tumutukoy siya doon sa dalawang klase ng breath of God na in the usage of the Bible, yung breath of God nga ay yung nagbigay ng buhay doon sa lupa, at ito rin yung breath of God na salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa taong patay sa kanyang kasalanan. So ganito natin magandang tignan ang salita ng Diyos. At kapag tinitignan natin ang salita ng Diyos bilang kanyang pagkilos para tayo ay pabanalin, nag-iiba din ang pagtingin natin sa mga disiplina na tinatawag, yung ating pagbabasa, pakikinig. Hindi ito parang homework na paghihirapan natin para tayo ay parang binigyan tayo ng Diyos ng homework, ay gawin mo ang iyong assignment. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi ka lalago. Kundi itong kanyang ginawa ay ibinigay niya na sa atin ang ating mga kailangan para lumago. Binigay niya sa atin ng lahat ng kayamanan ng banal na espiritu at atin lamang kukunin sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito ay nagiging mas malugod na gawain kaysa para bang isang kailangang paghirapang bagay. Ganito nga magsalita maging sa scripture tungkol sa pagbigay ng Diyos ng kanyang salita. Halimbawa sa 2 Peter chapter 1 verse 3, makikita natin na siya ay may pasasalamat sa pagbigay ng Diyos ng kanyang revelation. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises. So, isa yan sa mga laging memory verse tungkol sa kung paano daw na ibinigay na ng Diyos sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng kailangan natin para lumago sa kabanalan. At dito rin sa Hebrews 1:1-3, pinapakita na yung pagpapahayag ng Diyos ay dumating na sa kanyang tuktok nung ipinakilala si Kristo. Dahil long ago,
At many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. So kung dati ay ang pagkakausap ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga propeta, sa mga vision, sa mga panaginip, in these last days, siya nga ay kumausap na sa atin at nagpakilala na sa pamamagitan ng kanyang anak. At ito ay nagpapahiwatig na mas maganda ito kaysa dati. Minsan, ang mga tao naghahanap ng mas maganda or mas nakamamanghang pagpapakita ng Diyos kaysa sa banal na kasulatan. So, hinahanap natin na sana kausapin din ako ng Diyos sa panaginip, sana biglang may kumidlat kasi magsalita ang Diyos mula sa langit para talagang maniwala ako na totoo nga. Pero, ang sinasabi dito ay na yung salita nga ng Diyos, ang kanyang pagpapakilala kay Kristo, ay mas maliwanag na. Dahil kung dati ay sa panaginip sa mga propeta, ito mismo ay ang kanyang anak na siya mismong radiance of the glory of God. Siya na yung pinakakaliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So, parang naghahanap tayo ng mas maliwanag pa doon kapag gusto nating higitan pa yung pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga doon sa isa pang awit, sa How Firm a Foundation, sabi dito, How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can be said than to you He hath said, to you who for refuge to Jesus have fled. So dito ay nagpapahayag ito ng kagalakan doon sa nasabi na sa atin na mga salita, na itong mga salitang ito ay may kasapatan na tayo nga ay mapalago na sa ating pananampalataya. So sa mga ito, makikita natin sa Reformed tradition, maging sa kanilang mga awit na nanatili sa mga iglesia throughout the years, ay makikita natin yung kanilang emphasis on the word, at ito naman ay kilala ng mga tao about the Protestants na sila ay may pagpapahalaga sa Biblia especially. Pero siguro itong pangalawa na in the Reformed tradition ay may special emphasis on preaching. At ito ay minsan kinakagulat, kinakalito maging ng mga sumusunod din sa Protestant Reformation. Dahil nga naniniwala sa sola scriptura, minsan iniisip na ibig sabihin ikaw at yung Biblia mo lang ang iyong kailangan at pwede ka nang mamuhay mag-isa. Pero sa Reformed tradition, may pagpapahalaga sa preaching at minsan ito pa nga ay mas pinapahalagaan kaysa sa iyong private na pagbabasa. Mas madalas nga in the wider evangelical world na sasabihin magandang makikinig ka sa mga pangangaral, na maganda uma-attend ka sa church, pero ang mas mahalaga ay ang iyong sariling pagbabasa ng Biblia kapag ikaw ay umuwi. Ganun magsalita minsan, pero sa Reformed tradition, sinasabi maganda na nagbabasa ka, pero mas mahalaga, mas crucial ang iyong pakikinig ng pangangaral. So, bakit may ganitong pagtingin ang Reformed tradition na yung public ministry, yung public na pangangaral ay mas may timbang kaysa sa iyong private na pagbabasa nito? Una, makikita nga natin ito sa Heidelberg Catechism kung paanong sinabi sa question 65, since we are made partakers of Christ and all His benefits by faith only, where does this faith come from? The Holy Spirit creates it in our hearts by the preaching of the gospel and confirms it by the use of the holy sacraments. So dito may pag-separate dun sa preaching particularly as the way na ibinabahagi sa atin ng pananampalataya. Ganito din ang sinasabi sa Westminster Shorter Catechism. Sa question 89, how is the word made effectual to salvation? The Spirit of God maketh the reading, but especially the preaching of the word, an effectual means of convincing and converting sinners, and of building them up in holiness and comfort, through faith unto salvation. Makikita din naman natin sa Biblia mismo
na maging si Pablo na sumusulat ng Biblia ay pinapakitang meron din siyang ibang pagbibigay ng timbang sa pangangaral. So halimbawa, nung kanyang sinusulatan ng mga taga-Roma, sa kanyang sulat na bahagi ng Biblia, so ito ay magiging scripture na ipapadala niya, sinasabi niya, I do not want you to be unaware, brothers, that I have intended to come to you, but thus far have been prevented, in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. So, dito pinapahayag ni Pablo yung kanyang kagustuhan na mangaral sa mga taga-Roma. At hindi niya pa yun magawa at habang ngayon sumusulat siya, sinasabi niya na iba pa rin yun, na siya nga ay makarating sana doon para siya ay makapangaral. So itong mismong sinusulat niya ay breathed out by God. Ito ay scripture. So, pero hindi nakita ni Pablo na ito lang ang kanilang kailangan. Siya pa rin ay nagnanais na makapunta doon at makapangaral. So, bakit may ganitong nakikita na may iba sa pangangaral maliban pa doon sa mismong nakasulat na salita? Well, una, isang pagpapaliwanag, ang tinutukoy natin ay na yung karaniwan, yung usual way kung paanong ang Diyos ay kumikilos at nagbabahagi ng kanyang biyaya. So ito yung sinasabi sa Second Helvetic Confession, Chapter 1 of Holy Scriptures. We recognize that God can illuminate whom and when He will, even without the external ministry, for that is in His power. But we speak of the usual way of instructing men, delivered unto us from God, both by commandment and example. So, dito sa sinasabi nila na kung bakit yung preaching ang ating binibigyan diin, ay ang pinag-uusapan kasi natin ay yung karaniwang daan na sinabi mismo sa atin, iniutos sa atin na gawin, at sa kanilang halimbawa ay yun yung kanila ding pinagtutuunan ng pansin, yung mga apostol. So, dahil by commandment, nagbigay ang Diyos ng special commands to preach, not just to have it written, and also sa example mismo ng mga apostol at nung early church na meron silang pagbibigay diin sa preaching, yun yung tinutukoy natin na karaniwang daan kung paanong magligtas ang Diyos at magpabanal ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral at hindi usually sa pamamagitan ng iyong private reading. So, halimbawa, dito sa Romans 10:14, sabi ni Paul, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? So, dito sa pag-iisip ni Pablo, parang hindi karaniwang mangyayari na ang tao ay matututo tungkol sa Diyos at siya'y makakakilala sa Diyos at eventually nga ay tatawag sa Diyos kung walang nangangaral. At nagsisimula sa pangangaral, karaniwan, ang pagliligtas ng Diyos. So, ito yung usual, traditional interpretation of this verse. Hindi naman sinasabi ni Pablo na imposibleng magligtas ang Diyos nang walang nangangaral or na may nagbabasa lang ng Biblia ay imposibleng magligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa. Pero ito nga yung usual operation of God. At yun ang pinag-uusapan natin. Meron ngang kwento si Paul Washer na bilang isang missionary, nakakilala siya ng mga tao na yung conversion nila ay na-convert sila ng walang pangangaral. So halimbawa, merong isa daw na nakatira sa isang Muslim country, tapos hindi niya alam kung bakit pumasok sa isip niya, sabi niya habang siya'y naliligo, ay naisip niya na kailangan kong mahugasan from my sins. I need to be washed from my sins. Pumasok lang sa isip niya yung katuruan na yon. Siguro yung lengguwahe na yon ay dahil nga sa pangangaral ng salita ng Diyos sa ibang dako ay umaabot yung lengguwahe ng paghuhugas sa kasalanan sa kanya. So naliligo lang siya, walang nangangaral,
At sa kanyang experience, di naman siya nakapakinig personally ng pangangaral, pero bigla niyang naisip habang naliligo. So, hindi yun karaniwang paraan ng pagliligtas ng Diyos, pero nangyari, nagkaroon siya ng kagustuhan na mahugasan sa kanyang kasalanan. Ang ginawa daw niya ay pumunta siya sa pinakamalapit na moske at nagtanong doon sa nagtuturo, doon sa yung teacher ng mga Muslim, di ko alam kung anong tawag sa kanila. So, yung tagapagturo, nilapitan niya at sinabi niya na nagkaroon ako ng pagpaunawa na kailangan kong mahugasan sa aking kasalanan. Anong gagawin ko? At sabi sa kanya nung imam, yun ang tawag sa kanya. Sabi sa kanya nung imam, kailangan mo yata si Jesus. Siya yung nagsasabi nun. So, ang nangyari ay yung imam na hindi naniniwala kay Kristo, itinuro siya kay Jesus at sinabi sa kanya na doon siya ang nagtuturo ng paghuhugas ng kasalanan. So ang nangyari, isang hindi pangkaraniwang paraan ng pagliligtas ng Diyos, pero na hindi sa pangangaral, pero masasabi natin actually na kaya umabot yon sa mga taong wala naman sa iglesia, hindi siguro deboto ng pagbabasa ng Biblia, kaya umabot yun sa kanila kasi sa ibang dako ay ipinagdidiwang ng mga Kristiyano sa kanilang mga iglesia, ipinapangaral kung saan-saan, kaya umaabot sa isang taong naliligo o pati sa imam na nagtuturo ng ibang relihiyon. So, yung pangangaral din ng salita ng Diyos ang karaniwang ginagamit at hindi natin sinasabi na sa hindi pangkaraniwang paraan na hindi maaaring magligtas ng Diyos. Pero dahil nga ito ang pangkaraniwang paraan, halimbawa sabi ni John Calvin sa Institutes of the Christian Religion, ito yung pagbibigay ng kahalagahan doon sa pakikinig sa pangangaral. Sabi niya, I will begin with the church, into whose bosom God is pleased to collect His children, not only that by her aid and ministry they may be nourished so long as they are babes and children, but may also be guided by her maternal care until they grow up to manhood and finally attain to the perfection of faith. So ito yung kanya introduction dun sa Book 4 ng Institutes of the Christian Religion at pinapakita niya na ang pagkaunawa nga niya sa Biblia na ang kalooban ng Diyos ay nasa pamamagitan ng ministeryo ng iglesia, doon lalago ang mga tao. At ito ay nagmumula dito sa Ephesians 4. Kaya may sabi ni Pablo na si Kristo daw ay ang pinagkaloob niya ay ang mga apostol, mga propeta, mga evangelist, shepherds, and teachers, o lahat ng yan, kung titingnan nyo, yan ay mga mangangaral. So, ang pinagkaloob ni Kristo ay mga mangangaral para sa equipping of the saints for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So yung ministry of the church ay hindi lamang to have you converted hanggang sa iyong perfection. Ito daw ang especially na ibinigay ni Kristo para sa ating ikalalago. So ito'y dapat nga nating i-appreciate as something important na siya mismong itinalaga ng Diyos para sa ating paglago. Maliban sa ito, yung especially gifted by Christ, ito yung kanya ding especially commanded. Wala tayong ibang mababasang mga utos na nagbigay ng ganitong solemn charge para ito ay ipagpatuloy sa ministeryo ng iglesia. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing in His kingdom, preach the word. So, nakikita natin dito yung na ito ay may isang special na lugar para kay Pablo. Ibinigyan niya ng solemn charge si Timothy na ito ang kailangang ipagpatuloy. Yung pagkakasabi niya, preach the word in season and out of season. Na kahit ayaw na makinig na ibang tao, ipagpatuloy mo lang. So ganito nga siya, especially ordained as the way na magligtas at magpalago sa kabanalan. So makikita natin sa kanilang halimbawa na binibigyan talagang priority ang pangangaral. So halimbawa sa Acts chapter 6 verse 2,
sinasabi ni na Pedro, it is not right that we should give up preaching the Word of God to serve tables. So, hindi nagkaroon ng kaguluhan yung unang iglesia na nabuo, yung unang samahan ng maraming mga bagong mananampalataya dahil nagkaroon ng kaguluhan at hindi nila maibigay yung relief goods, kumbaga, ay ang sinabi ng mga apostol, it is not right that we should give up preaching the Word of God. So nakita nila na ito yung dapat na binibigyan ng priority. At dito sa 1 Corinthians 1:17, muli makikita natin si Paul ay nagbibigay ng priority to preaching particularly. Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. So sabi niya sa Acts 20:20, na sabi niya, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Hanggang sa 2024, sabi niya, I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. At muli sa 1 Corinthians 9:16, necessity is laid upon me, woe to me if I do not preach the gospel. So makikita natin sa example ng mga apostol sa kanilang pag-unawa ng assignment na iniwan sa kanila, ang kanilang pinakakailangang bigyang pansin ay ang pangangaral. So dito, ito yung mga sinusundan ng reformers at ng reformed tradition, kaya noong si John Calvin ay sumulat sa Institutes of the Christian Religion, sinabi niya, pride or fastidiousness or emulation induces many to persuade themselves that they can profit sufficiently by reading and meditating in private, and thus to despise public meetings and deem preaching superfluous. So, dito tinutukoy niya na may mga nagmamalaki, yung fastidious, yun yung mga masyadong mabusisi. So, dahil masyado silang mabusisi sa kanilang mga naririnig, ay iniisip nila, tingin ko mas tama yung mga binabasa ko at sarili kong pag-unawa, kaya hindi na lang ako makikinig. Sabi niya, or emulation, ibig sabihin may nakita silang ibang tao na namumuhay ng walang pagkakonekta sa iglesia. So nakita sila ng mga ganong tao, tapos gagayahin na lang nila. Kaya marami daw ang nakukonvince na pwede silang mabuhay na lang ng sarili nilang pagbabasa o pag-meditate. Pero ito nga ay lumalayo doon sa mismong itinalaga ni Kristo na maging daan para sa ating paglago. So ito rin yung sinasabi sa Second Helvetic Confession, we warn men to beware lest we attribute what has to do with our conversion and instruction to the secret power of the Holy Spirit in such a way that we make void the ecclesiastical ministry. So, dito tinutukoy natin dahil nga alam naman natin na ang Holy Spirit, kinikilala rin sa Helvetic Confession na ang Holy Spirit ang dapat na kumilos para ang tao ay makonvert at lumago sa kabanalan. Pero hindi natin dapat isipin na it is always only the secret power of the Holy Spirit na kumikilos. It is yung pagkilos ng Holy Spirit ay sa pamamagitan ng iglesia. So, yung ginawa nga na, kaya nga yung pagkaloob ng Diyos ng Espiritu ay ibinibigay ang iba-ibang klase ng mga kaloob sa maraming ibang tao sa iglesia para hindi pwedeng sabihin ng kahit sino na kumpleto na siya sa kanyang sarili. Kailangan niyang iba-ibang mga kaloob sa iglesia para siya ay mabuo. So, itinalaga ng Diyos na it is by the ecclesiastical ministry at siya'y kumikilos sa pamamagitan ng ministeryo ng iglesia at wag dapat nating ipaghiwalay na yung Holy Spirit by Himself ang siyang kikilos para tayo panalin ng walang paggamit ng ministeryo ng iglesia. So, ito nga sinasabi ni Carl Trueman tungkol sa makikitang pagkakaiba sa architecture ng mga churches, the difference between the medieval Catholic Church and the churches of the Reformation are nowhere more obviously apparent than in the architecture of their respective places of worship. To enter one of the great cathedrals of the High Middle Ages,
such as that of Cologne, is to enter a space that is focused on and saturated in the sacraments, especially the Mass. As one enters the building, one's eyes are drawn to the high altar because the architect knew his theology. So ganito ang magiging experience kapag sa Catholic Church ka pumunta, maging sa architecture ay nasasalamin kung ano ang kanilang pinapahalagahan. Sa kanilang pagdisenyo ng lugar at yung pagtaas ng altar, pinapakita na ang pinapahalagahan nila ay yung sakramento. Pero sabi niya, enter a Protestant cathedral and one enters a very different world. Not only are the usual elaborate aesthetics of medieval piety missing, but one's eyes are drawn not to any altar, but rather to the elevated pulpit. Again, the architect knew his theology well, for the most important thing that happens in a Protestant service is the reading and especially the preaching of God's Word. It is not the eyes that apprehend God, it is the ears. God comes to His people through the declaration of His Word by the mouths of His preachers. So ito ang nakikita sa tradisyon ng mga Reformed na sa pagkilos ng Diyos para pabanalin ang kanyang mga hinirang, ang kanyang ginagamit ay salita at especially yung public preaching of the Word. So ano ang mga pwede nang maging application nito? Una, since God granted to us His Word, let us receive it with faith and thanksgiving. So dahil nga ang salita ay kanyang kaloob sa atin, ayun nga ay huwag natin sana tignan yung mga gawain tulad ng pagbabasa ng Biblia o yung pakikinig sa pangangaral na para bang homework na binibigyan tayo ng test na pinapahirapan tayo ng Diyos para pag dumaan ka dito, diyan ka lalago. Minsan pag ganun ang ating pagtingin, kung siguro ikaw ay naturally a diligent, disciplined person, baka gusto mo yung ganung klaseng pagtingin. Pero ang mismong ang mga apostol, ang tinitingnan sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang salita, ito ay kinaloob sa atin at ito ay mas dapat nating ipagpasalamat. So hindi ito isang homework na iniwan, kundi kaloob sa atin na dapat nating i-appreciate. Maliban doon, ay kung ang salita ng Diyos ang kanyang ginagamit, dapat ay hindi tayo humahanap ng iba pang panggagalingan ng inspirasyon o ng yung mag-uudyok sa atin para tayo ay magpakabanal. So halimbawa, yung kinuwento ni Kristo na noong merong isang namatay at siya'y napunta sa Abraham's bosom, sabi niya dahil hindi siya natanggap sa kalangitan dahil siya'y namuhay ng masama, ay nag-request na lang siya, pwede bang ipadala mo na lang yung isa dyan sa aking mga kamag-anak? Ipadala mo na lang yung isa dyan sa aking mga kamag-anak para siya ay pwedeng magpatotoo na meron ngang ganitong mangyayari. Kung may pumunta sa kanila, sabi, if someone goes to them from the dead, they will repent. So ito ay isang paniniwala na something special, something extraordinary, yun yung mga mas magbabago sa tao. Pero sabi nga sa kanya, he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. So, itinuturo siya ulit, kung hindi nyo pinakinggan itong Moses and the prophets, basically the scripture, kung yan mismo ay hindi nyo pinakinggan, mas kabigha-bighani dapat yun kaysa sa nabuhay mula sa patay. At ito naman, and lastly, kailangan din nating makita yung kahalagahan na ibinigay doon sa ministry of the church, lalo na yung preaching. Bakit preaching ang mas may bigat para sa mga reformed kaysa sa private reading? At isang simpleng sagot para mas maunawaan nga natin na may ibang kapangyarihan ng pangangaral, may ibang bisa, ay dito sa nangyari kay David. Itong si David ay, alam natin yung siya'y nahulog sa kasalanan, ay ito'y kanyang pinagtakpan, nahulog siya nag-commit siya ng adultery with the wife of Uriah,
at siya'y gumawa ng paraan para ipapatay si Uriah at maging asawa niya, si Bathsheba. At sabi, when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she lamented over her husband. And when the mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife and bore him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. And the Lord sent Nathan to David. At ito yung makikita natin na kung ang mas pagbabasihan ng ating kaligtasan, kung ang ating aasahan para tayo ay makapagsisi sa kasalanan, ay ikaw mismo ang magbago, ay iyon nga yung problema. Minsan, nandun ka na sa kasalanan mo, ipit na ipit ka sa kasalanan mo at ang direksyon mo ay papunta talaga sa kamatayan. At ang ginagawa ng Diyos sa kanyang biyaya ay talagang pipigilan kanya from outside of you. Kung ikaw mismo sa'yo pa nakabase, ikaw na nga yung nahuhulog, ikaw yung kailangan ng kaligtasan at ang pag-asa mo lang ay iligtas mo ang iyong sarili, ay mas lalo nga talagang parang nawawalan ng pag-asa ang mga taong kung ang kaligtasan ay magsisimula sa kanya, sa kanyang sariling pagbabago, sa kanyang kaligtasan. At itong ginagawa ng Diyos, makikita natin dito kay David, si David mismo ay walang senyales na siya'y magsisisi na. Siya'y dire-diretso pa din, pinapatay niya, kinuha pa niya yung babae, nagkaroon sila ng anak. So dire-diretso siya at walang senyales na siya'y magsisisi. Pero ang ginawa nga ng Diyos, siya na mismo ang naunang kumilos, ipinadala niya si Nathan to David. At parang ganito ang inilalarawan din sa pangangaral na nagmumula ang salita from outside of you at talagang may pumipigil sa iyo. At minsan nga, ganitong nangyayari kung ikaw ay nasa kasalanan at ikaw ay wala talagang pakialam sa Diyos sa mga panahong ito, sa panghihimasok ng pangangaral, panghihimasok ng iyong mga kapatid, ng iyong mga kamag-anak, doon dumadating at kumikilos ang Diyos na madala sa iyo ang salita. At ganito nga ang pagkilos ng Diyos sa kanyang biyaya na ikaw mismong hindi tumatalikod ay hahabulin niya sa pamamagitan ng kanyang mga kasangkapan. Kaya may ang pangangaral na kanyang itinalaga ay kaya siya nagtalaga ng maraming mga mangangaral, nagtalaga siya na lagi dapat meron ito. Kung walang pangangaral, walang iglesyang maituturing, ay dahil sa pamamagitan ng pangangaral, doon nga ang Diyos mismo ay pumipigil sa mga tao sa kanilang pagtalikod sa Kanya. So, ito yung makukuha natin na kaya may ito ang kahalagahan, ang magandang benepisyo na nakukuha natin sa pangangaral. Ang Diyos mismo ang nag-intervene na para sa atin at talagang inilagay sa harap mo ang Kanyang salita para talagang itong maitanim sa iyong puso at tunay ngang magising ka sa iyong kasalanan at tumingin muli kay Kristo. So ito ang paggamit ng Diyos ng Kanyang salita at nawa nga makita natin kung anong biyaya ito at kung anong gantimpala ito para sa atin na talagang bigyan natin itong kahalagahan. Meron po bang mga tanong? Kailangan ba yun, Mike? Naka-on ba? Wala. Okay. Ang question ko, Brother IE, is about sanctification. Yan naman ang topic natin. Right? Now, Diyos naman talaga yung kumikilos, tulad nga ng pagpaliwanag mo, para maging banal ang tao. Now,
Halimbawa, may dalawang born again na pareho naman nilang nagagawa yung pagbabasa, pananalangin, yung means of grace na communion, na kakasama rin sila doon. Ngayon, yung buhay na kabanalan, halimbawa, mas mabilis makita dun sa isa kaysa dun sa isa, Diyos pa rin ba ang may kagagawa nun? Ultimately po, oo. Diyos pa rin ang nagbubukas nun or hindi. Yung mamaya din sa sermon mamaya na yung spirit ang kikilos para kasi kahit dun sa halimbawa may dalawang unbeliever tapos pinangaralan sila ng parehong mensahe, yung isa naniwala, yung isa hindi. So alam natin ang nangyari dun, yung kumilos ang Diyos na buksan yung puso ng isa, yung isa hindi. May ganoong pagkilos ng Diyos na secret sa atin, hindi natin alam yung part na yun. So, at ito nga ay ayon sa pahayag tungkol sa Spirit, na the wind blows wherever He pleases. Ito yung pagkilos ng Diyos either to convert you, and pati yung paglago sa kaalaman, sa pag-unawa, at pati dun sa amount of change, I guess, ay it's also ultimately by the power of God. Kung yung paglago niya sa kabanalan, it is from the power of God as well. So, ang comfort na lang natin doon is pareho naman ligtas, kaya lang mas may ginawang mas mabilis na ebidensya ng buhay na kabanalan yung isa kaysa sa isa. Pero again, we should be thankful na rin. Pareho naman ligtas. Tama ba yan? Well, opo. Isa po yun sa na parehong grace. Minsan may mga ganitong kwento ang si Kristo mismo in many ways na halimbawa yung isa niyang parable na merong mga itinawag na pumunta ng mas maaga, nagsimula, tapos later on may dumating ng late. Tapos kahit na huli silang dumating, pare-pareho pa din ang ibinigay na sahod sa huli. Yung ganitong mga kwento na nagpapahiwatig sa atin, lahat nga naman kasi ay biyaya talaga ng Diyos. Kung ano man ang ipagkaloob sa iyo, ayun ay biyaya ng Diyos. Kung ipinagkaloob sa iyo na mas lumago, binibigyan ka rin ng madami pang mas pagkakataon na mas makapaglingkod, na mas maraming mapaglingkuran, kaloob lang din ng Diyos yun. Ay nothing na, hindi naman yun actually nagtaas dun sa tao any more so far from the other. At yun ay actually magiging beneficiary rin doon sa taong sigurong hindi quite blessed. Baka ginagamit yun na pinalago siya para palaguin yung isa. Ganun din. At yun nga ang ating, ang comfort din natin ay na tayo rin ay pababanalin. Minsan may nauna, minsan mas banal. In any case, ito ay mga pagkilos ng Diyos na wala sa atin. And lahat yan ay biyaya ng Diyos. Okay, thank you. Tungkol naman dun sa yung mga how about the reading materials? Kasi yung iba, sinasabi nila na word of God lang. So, kapag ka nagdagdag halimbawa ng mga reading materials aside from the Bible, ay hindi na salita ng Diyos yon. So, ano po ang stand natin doon? Well, lahat nga po ng hindi Biblia ay hindi na salita ng Diyos, and they supposedly, kung sila ay maganda, they serve the word. So, yung pakinabang ng lahat ng ibang bagay na hindi salita ng Diyos, pwede natin silang mapakinabangan in so far as they are serving the word of God as well. So, ganoon din naman yung pangangaral ay hindi salita ng Diyos yung mga kanyang pagpapaliwanag minsan. Hindi ba? So, pero yung ito ay ginagamit para yung ministeryo nga ay para maihatid yung salita ng Diyos. So, yung mahalaga talaga, yung nagbabago talaga, yung may kapangyarihan talaga ay yung salita ng Diyos, yung may authority ay yung word lang na nakasulat, pero hindi ibig sabihin na wala ng silbi lahat ng ibang bagay.
ang ginagamit sa confession of faith ay the supreme authority ay this scripture alone. So, yun yung pinakamataas, everything else is a subordinate service. Yung final authority to judge everything, kung ano yung tama, kung ano yung dapat lang gawin, yung scripture lang. Everything else ay kanyang kasangkapan din para maihatid yung salita din mismo. At yung pakinabang niya ay kung naihahatid lang niya yung salita ng Diyos, and sa mga pagkakataon na medyo lihis siya sa salita ng Diyos, ay hindi natin siya susundin. Ganoon naman ang kahit anong binabasa natin, kahit philosophy, kahit ano pa, ay pwede nating pakinabangan insofar as they help us understand the Word. Pero ultimately, yung Word mismo. So, ganoon nga ginagawa din natin, yung tradition ng Reformed ay pinag-aaralan natin, pero ang atin lang kinakapitan, yung ating gagawin ay kung makita natin na naihatid nga yung salita ng Diyos at yun yung mismo ang tinuturo ng salita. So, ultimately, finally, the Word of God, pero yung lahat ng iba ay may silbi pa rin insofar as they also help the Word. Last question. Sige mo. Pakipaliwanag nga ay yung sa second Helvetic Confession na sinabi ni Zwingli, that the preaching of the Word of God is the Word of God. Yung ano po na actually at least historically ay yung part na yung word na yun ay subheading na idinagdag lang. So yung actual confession kasi ay therefore we confess that wherefore this word is now preached, there God is heard. So ang pinapahayag actually, or at least yung kinonfess historically, ay yung paniniwala na when you preach the Word. So, it is the Word that you hear. Pero yung mismong preaching of the Word of God, na yung pangangaral, hindi ibig sabihin nun na lahat ng manggagaling sa mangangaral, kahit sinong mangangaral at siya'y nag-claim na nangangaral siya ng salita, yun ay ang salita ng Diyos na maituturing. Ang kanyang ipinapangaral supposedly is the Word. So, he preaches the Word. So, what is heard supposedly and what works is the Word. So, ang sinasabi lang ay, sa pangangaral ng salita ng Diyos, doon mo naririnig ang Diyos. Yun ay may basis doon sa Romans 10, yung kinuot ko kanina, yung how will they hear of whom they have not heard, how will they hear how will they hear if no one is preaching. So yung may basis doon na para bang ang sinasabi, kasi yung series ng tanong ay how will they call him of whom they have never heard. Tapos how will they hear with no one preaching. So yung dating ay yung tatawagan ang Diyos, yung kanilang narinig ay ang Diyos. So, pag may nangangaral, ang kanilang naridinig ay tinig ng Diyos. Para po siyang ang tinutukoy doon ay yung mediate operation of God through His ordinances, na tulad ng sinasabi din natin kapag Lord's Supper, it is like we are receiving from the hand of Christ the bread and the wine that confirms our faith. Tapos pag may nangangaral, it is like we are receiving from Christ yung kanyang mga salita. Ito yung kanyang naging paraan to continue to speak. Siguro yung last analogy na gagamitin ko ay yung nung nag-alisan yung mga tao na sumusunod kay Kristo, tapos tinanong niya yung kanyang mga disciples, kayo ba aalis na rin? Tapos sabi sa kanya, where shall we go? You have the words of eternal life. So in a way na noong panahon na nandito si Kristo, sinusundan nila ang katawan ni Kristo literally. Ngayon ang mga alagad ay sumusunod sa kanyang katawan na nasa iglesia. At dito sa katawan na ito, nandito yung salita. At so yung pangangaral na nandoon ay yung the words of eternal life, kung saan nandun dapat ang mga mananampalataya. Parang ganun po yung kino-communicate dun sa confession. At ayun nga, hindi siya naging
historical confession of the rest of the churches to recognize all preaching to be equated with the Word of God. Hindi po yun yung ginagawa. Parang pinapakita lang yung bisa and its effect. Anyway, time na tayo po ay manalangin muna bago umawi. Ama naming Diyos, kami ngayon nagpapasalamat na Ikaw ang kumikilos upang kami ay palaguin sa kabanalan. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng salita na sa pamamagitan nga nito ay ang lahat na ipinagkaloob mo sa amin, lahat ng aming kailangan ay nariyan na at handa ng aming tanggapin sa pananampalataya. Tulungan mo nga kami na mabuksan ang aming mga puso na sumampalataya sa iyong salita at sumunod sa iyong mga kautusan na nawa nga ang aming buong buhay ay magabayan at sumunod lamang sa iyong inhayag sa iyong salita. At sana nga ang iyong salita lamang ang humubog sa aming buong buhay sa lahat ng area ng aming pamumuhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.